Hi guys, good day. Welcome to my vlog. So for today, ang vlog natin is all about pagpapapalit ng brake pads ng Ninja 650. Ito-total natin kung magkano lahat ang gagastusin. So time check tayo, it's 9:39 AM. At painitin na natin yung motor. So ngayon, pupunta tayo sa Speed Zone Mabalacat, recommended shop ng mga big bikes. Nagki-cater sila doon ng all kinds of services, even pagpapalit ng gulong. Alam ko meron na silang stock, so bisitahin natin doon si Boss Jarvis, yung may-ari ng shop. And let's see kung ano ang mga mapapalitan sa motor natin today. Malapit lang naman siya, so siguro mga 10 minutes or 15 minutes away lang. Pero still kailangan natin konting gear up for safety purposes. Medyo manipis na yung brake pads natin sa harap, no? Napansin natin na upod na siya. Kailangan ng palitan. At isa sa mga pinaka-importanteng kailangan i-maintain dito sa parts ng bike, kasi napaka-importante ng preno. Okay guys, so let's go. Ang pupuntahan natin again is yung Speed Zone. Dito siya sa may Mabalacat. Di ko alam yung exact place, pero alam ko sa Mabalacat kasi galing na ako doon. So para maka-shortcut tayo, makaiwas sa traffic, try natin mag expressway from Marquee or Angeles exit, tapos exit tayo ng Dao. Alam ko ang bayad dito is 8 pesos lang. Kailangan natin yumuko, baka sumahid tayo dun sa puno. Magkasgasan yung helmet natin, sayang naman. Ito lang yung kagandahan sa motor, no? Nakakasingit-singit ka pag traffic na ganyan. Pero dapat magiging cautious ka sa mga gilid-gilid mo, kasi dahil nga nakikisingit ka lang, may possibility na makatama ka, makasabit ka. Hopefully sana ma-cover natin yung pagpapagawa kay Neg sa ating bike. Payagan tayo mag-vlog, mag-video kung paano palitan yung brake pads at yung mga ibang parts na kailangan i-maintain or ayusin, kasi syempre nila yan, privacy ng mga mechanics yun na, or shop owners, na hindi pa ipa-video kung ano yung ginagawa nila dun. Pero hopefully, payagan tayo. Thank you. Ay, ayaw. Nakakaya pa dun sa nasa likuran natin, kasi kung nagmamadali siya. Pero wala naman tayong magagawa kung ganun talaga. Ayaw gumana yung RFID natin. Hindi ko alam bakit ayaw, pero sa mga ibang toll gumagana naman yung RFID ko. Ito, hopefully dito sa Dao gumana siya. Lagpas na tayo sa Dao, Mabalacat City. Malapit na tayo sa pupuntahan natin. Mamaya, before tayo mag-end vid, lalagay ko na lang dun yung total costing natin for today, kung magkano ang aabutin sa pagpapalit ng brake pads for Ninja 650 2019 model. Pero sa mga may kagaya kong bike na walang ganong idea kung magkano brake pads natin, makikita nyo sa end of vid natin. May chance din kasi na hindi natin totally mapagawa or mapapalit yung brake pads natin, kasi if in case na wala silang stock, so by order pa, hintay pa natin. Pero siguro i-continue na lang natin yung pag-vlog nun pag meron na silang stock at kumpleto na yung gamit natin na isasalpak sa bike natin. Ito yung sinasabi kong isang exit na mabiga. So pwede ka ditong mag-exit yan. Pag natapos tayo ng maaga, or matapos man lahat yung pagpapalit natin ng brake pads at kung ano man, doon na tayo dadaan pa uwi.
para makaiwas tayo sa traffic. Ayan, so eto na. Dito na tayo sa speed zone. Hoping na sana nandyan si Boss Jarvis. Alright, so nandito na tayo sa speed zone. Sarado pa yata. Hindi, bukas na. I'm gonna go open to ng 8:30. Pwede pumasok? Right. Ay, wow. Mayroong 10R na naka-display. So, dito tayo sa shop ni Boss Jarvis. Ito, merong Ducati. Hindi ko alam anong klaseng Ducati ito, pero parang Ducati Monster. So, merong 10R dito. Ito yata yung 10R ni Boss Jarvis. Saka yung mga gloves, ay boots, exhaust. So, kompleto services naman dito eh. Magtanong muna tayo kung ano talaga yung mga papalitan sa motor natin. Dito na tayo sa motor natin. Okay guys, so sad to say na hindi na palitan yung brake pads natin. Yun ang sinasabi ko kasi wala pa silang stock. So nag-order pa lang tayo na papalitan yung brake pads natin. Babalik na lang tayo or te-text na lang tayo nung may-ari na si Boss Jarvis pag meron ng stock. And papaservice na rin natin yung mga calipers niya. So for today's video, hanggang dito na lang muna at itutuloy natin sa araw ng pagdating ng brake pads natin. Alright guys, so dumating na yung order natin na brake pads for our Ninja 650. Tapos sasabay na rin natin pa-service yung calipers. Tapos pa-chain cleaning din tayo and disc cleaning. Ilalagay ko na lang sa screen mamaya yung total bill natin dito sa ating Ninja 650 maintenance ng chain cleaning, disc cleaning, caliper cleaning, tapos yung brake pads natin. Ang alam kong brand is yung Bendix. Also, nagpalit tayo dati ng aftermarket na brake levers, pero yung mga natin dito, mga mechanics natin dito, ang recommended nila yung stock. So, dala-dala ko din yung stock, ipapabalik natin for safety purposes, tsaka parang hindi siya sobrang fit. Medyo gumagalaw siyang ganyan. Maganda yung itsura niya, pero nako-compromise yung safetyness ng brake or clutch levers natin. So, ibabalik ko na lang yung stock para bumalik yung dating itsura niya na hindi ganitong nagwiwigil. Okay, so hintayin lang natin yung mechanic na kunin yung bike natin. Tapos try natin kuhanan ng konting clips yung gagawin ng mechanic natin dito sa ating Ninja 650. Now naman, habang hinihintay natin i-service yung motor natin, magdikit din tayong sticker dito. Dito rin si Boss Reed. So ang dami na rin nagdikit. Dikit natin ang ating sticker, Papa JM Motovlog. Wow! Yun so meron na tayong sticker dito sa speed zone, Papa JM Motovlog in the house. Okay, so ito yung mga gagamiting pang maintenance sa ating bike. Tapos ito yung brake pads natin, Bendix. So this is 1,500 pesos each pair. Tapos itong Silcoline chain lube, brake and chain cleaner, ito rin yung gagamitin for service. Hindi ko lang sure kung anong gagawin dun sa calipers natin. Pero ayun nga, try natin magpaalam, kumuha ng konting clips. Nakatawa yung brake lever natin, hindi natin mapapalitan kasi hindi ko pala nadala yung pair. Isang piraso lang ng preno or brake lever yung nadala ko. So naiwan sa bahay at pagbalik ko na lang ipapapalit. Okay guys, so mapalad tayo ngayon. Pinapasok tayo sa garahe nila. At eto na, isi-service mo ng una is yung natin, chain cleaning, brake, and chain lube. So etong itsura na ito mamaya makikita natin na maganda na. So kailangan din kasi natin alagaan, or yun ang isang advice nila sa akin, na alagaan yung mga chains, lalo na kasi napaka-importante nito. If in case na tumatakbo at naputol, pwede tayong tamaan, or syempre semplang ang kasunod nun. Ang pinakamasakit pa kung tamaan tayo sa paa nung chain.
Okay, so ito yung garage nila. Ang daming bikes na ginagawa na sina-service. Kasi ito na yung bike natin. Nililinis na ni sir, yung mechanic natin. Alright guys, so tapos na i-service yung motor natin. Yun nga lang, hindi natin napapalit yung lever gaya ng sabi ko nila. Hindi ko pala nadala yung pares, isang piraso lang. Tapos ngayon ito na pa chain and disc cleaning natin. And napakalinis na niya. Anina kasi sobrang dumi, halos kulay black na talaga. Ito. Yan. Malinis na siyang tinitignan, all goods na siya ulit. Pwede nang i-ride. Tapos bago na rin yung brake pads natin, napakabit na ng Bendix, na service na rin yung calipers natin. Alright, so ride out na ako. Lagay ko na lang dito sa screen yung total gastos natin. Alright, thank you so much Speed Zone sa pag-accommodate ng ating services dito sa Ninja 650.